Ka, O Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa sa mga oras na to, Ama. Salamat po muli sa pagkakataon, Ama, na mag-glorify ang iyong pangalan, isang pribilehiyo po na mapaglingkuran ng isang Diyos na katulad mo sa bawat araw, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Ama, sa mga oras na to, patuloy mong siyasatin ang puso ng bawat isa, ano man ang kalagayan namin, Ama, ano man ang pangangailangan namin, kagalingan, ng puso, kagalingan ng sakit, Panginoon, kagalingan ng aming buong pagkatao. Panginoon Lord, humihingi po kami ng kagalingan sa isang Diyos na katulad mo, Ama, na faithful sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o masama ang nangyari sa amin, Ama. You are good Father sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa mga oras na to. At patuloy, Panginoon Lord, ikaw po ang magpahayag. Kasangkapanin mo lang ang buhay ko, Panginoon. I-touch mo ang bawat buhay ng bawat isa. At kapulutan namin ng aral kung paano mo akong tinuruan. Panginoon, tulungan at turuan mo din ang aking mga kapatid na maganapan namin sa bawat isa ang aming mga responsibilidad bilang isang mananampalataya, bilang servant mo, bilang steward, Panginoon. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Patuloy na wini-welcome, Panginoon, sa gawain ng Deberians ang iyong banal at santong espiritu sa mga oras na to, Ama. Dakilain ang iyong pangalan na Diyos at malwalhati ka sa bawat buhay ng bawat isa. Pinagpala po ang iyong mga salita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Parangalan mong yung anak ko, Diyos. In Jesus' name. Amen. So, ayan po, tayo po idadako sa atin pong sa ating pag-aaralan ngayong oras na to. So, last month po, pinag-aralan natin yung invest, how to invest, Ngayon naman, pag-aaralan natin na bilang mga anak ng Diyos, ang isang buhay na pinagaharian ni Hesukristo, tayo ay dapat tayong merong pagtutulungan. Yan po ay parte ng ating kingdom culture. Ito yung nabibilang, kung tayo ay totoong nabibilang sa kaharian ng Diyos. Kung tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos, dapat po meron tayong kultura ng pagtulong. Dapat likas sa atin yung pagtulong. Isa sa kultura po yung pagtulong lalo na higit sa ating pamilya. Naririnig ko po yung mga mga testimony ng bawat isa, no? May birthday ng anak, mayroong isang kapatid na o hindi ko alam kung anong case ng bawat isa sa pamilya o sitwasyon sa pamilya ngayon. Ikaw at ako, 'di ba? Meron tayong sitwasyon ang nanay, madaling araw gising pa rin ng umaga, 'di ba? Kaya glory to God. Ito pong pag-aaralan natin, ito yung tungkol sa pagsuporta sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga miyembro ng pamilya natin, pamilyang pisikal, pamilyang espiritual. Amen? So tayo po ay dumako sa atin pong verse. Ang pamagat po natin ngayon, worse than unbelievers. No? Masahol pa daw po sa mga hindi mananampalataya sa Tagalog. Amen? So ang scripture po natin, actually isa lang. Tutukan natin to. Sabi niya po dito, 1 Timothy 5:8. 1 Timothy 5:8. NIV po. Anyone does not provide for their relative and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Tagalog po, 1 Timothy 5:8. Kapag hindi paglaanan na sino man ang pangangailangan ng kanilang sarili, lalo na ang kanilang sariling sambahayan, ay tumatalikod na sa pananampalataya. Siya ay masahol pa sa isang mananampalataya. Ouch! Ang sakit po, Talaga. Kaya, ito po yung, instruction po ni Tatay Pablo kay Timoteo, sa bagong tipan. Kaya, pag-aralan po natin kung bakit ito yung nasabi ni Tatay, sa kanyang kapahayagan sa 1 Timothy 5 po, chapter 5. Punta po kayo para masamahan niyo po ako na makapagbasa. Masamahan niyo ako sa pagbaybay po natin sa salita ng Diyos, So, habang nag-i-instruct po si Tatay Pablo kay Timoteo, ganito daw yung gagawin dapat ng church, Dapat po, ang church po may pagtutulungan.
Na po, kung babasahin mo siya sa verse 1, na po, tulungan nyo yung mga ano, sabi niya doon, mga widow. Sabi niya, yung mga ano, ang tawag sa widow, di ba, yung mga namatay yung asawa. Na po, yung mga byuda, na po, yung mga may pamilya, diba? Gawin mo to sa kanila, 'di ba? Kaya kung maririnig po natin, kung mababasa natin yung verse, na po, sabi niya doon na tayo po ano, kung tayo po ay tao, isang tao, o balo yon sa Tagalog. Kung ikaw ay isang tao na kiniklaim mo, ikaw at ako, kiniklaim mo na ikaw ay isang Kristiyano, na po, tapos, hindi naman pala tayo sumusuporta sa pamilya natin. Masahol pa daw po tayo sa hindi mananampalataya. No? Na po, yung para mo daw dininay at tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. No? Ganun pala katindi yun. Ano? Ganun pala kalupit kapag ikaw pala ay isang tao na wala kang care, no? Wala kang pagmamalasakit at pagtulong, na po, sa mga pamilya, lalo na sa higit sa pamilya mo, na po. So, dito, makikita natin yung first point natin, caring for our elderly is part of our worship service. Na po? Yung palang pagmamalasakit natin sa mga elder nakakatanda ay kasama po, na po, sa ating worship service. Kaya nga maganda po yung mga napag-aralan ko nitong mga nakaraan about sa family, na po, how you become a servant, na po, na na dito isipin natin, no, yung mga ginagawa natin is our act of service, no. Bawat uri ng ginagawa natin, mapatrabaho man yan, is uri po yan ng pagsamba, na po. Yan sa amo mo man yan, 'di ba? Yung investing na, 'di ba, yung napag-aralan natin last month na yung pag-iinvest mo sa tao, pakikisama mo, 'di ba, sa mga tao sa paligid mo, sa mga mahal mo sa buhay, mag-invest ka, na po, because everything is act of worship. Na po, lahat po ay act of worship. Hindi lang yung pag nasa church ka, hindi lang po pag nandito ka sa gawain. Na po, everything is act of worship. So, dito po, kabilang na dito yung pagtatrabaho natin araw-araw, yung ginagawa ni nanay sa mga anak niya. Diba? Para masuportahan ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo ng ating mga nanay at tatay. Uulitin ko po, lalo na po ang ating mga nanay at tatay, no? Lalo na pag sila ay senior citizen na, no po? Sabi dito sa 1 Timothy, no, bago tayo makarating sa 8, sabi niya dito sa verse 1, sabi niya, huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsasabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo naman na parang kapatid ang nakababatang lalaki. Verse 2, ituring mo na parang sariling ina ang nakatatandang babae. At pakitunguhan mo pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad ng iyong mga kapatid. Verse 3, igalang mo ang mga byuda, wala nang ibang maaasahan sa buhay. Na po? So, sabi niya dito sa 4, subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Amen? So, dito po, makikita natin, sa first point natin, yung mga elder, diba? Bago yung verse 8, bago pala tayo pumunta sa verse 8 na kapag daw ikaw ay hindi, diba, tumulong sa household mo, para kang nag-deny ng faith mo, at worse ka pa sa mga unbeliever. Amen? Kasi, ito yung nauna, ito yung kapahayagan nung una, na dapat pala ito daw yung ginagawa natin. Ito yung pagtuturo ni Tatay Pablo kay Timoteo, no po, dito sa Bagong Tipan. So, ito yung tinuturo sa atin sa kasalukuyan. Lalo na yung mga senior citizens na hindi na makapagtrabaho. Kailangan, no po, kung may kakayahan tayo, suportahan din natin. No po, lalo na, higit sa lahat, yung kasambahay natin, yung relative natin, yung pamilya natin. No po, lalo na yung mga anak. No po, yung pag-aaruga sa kanila, ay parte po ng worship natin. Paglilingkod at pagsamba po sa Diyos ang tawag doon. Amen? Kaya nga mababasa natin yun sa verse 1 and 4, na po sa lahat ng ginagawa natin, yung mga matatanda,
ang mga tatay Dan, 'di ba, Nanay Andrea, igalang mo sila. 'Di ba, yung mga kapatid, sila Ate Shirley, si Ate Belly Jean, 'di ba, na parang mga kapatid na babae. 'Di ba? Pag lalaki naman na parang mga kapatid na lalaki, igalang mo sila ng may kalinisan. Wala yung paghahangad na mga manliligaw ka, 'di ba? Liligawan mo na sa gawain, 'di ba? Wala dapat ganoon, dapat malinis at puro ang puso mo na parang kapatid. Pag sinabing parang kapatid, walang ligawan. 'Di ba? Walang gano'n kung lalo na alam mo nasa ano, 'di ba? Madalas po kasi sa simbahan, no? Lalo na pag OFW, 'di ba, nagaganap 'yan. Sorry po sa mga ano po, no? Patawarin niyo ako. sa gawain lang po tayo, no? Tapos sabihin lang natin katotohanan, no po? Na 'di ba madalas po pag nahihiwalay tayo sa pamilya natin, mga OFW, 'di ba, nung wala pa tayo sa Diyos, no? Parang feeling natin naghahanap tayo ng kalinga sa ibang tao, no? Sometimes yung kakulangan ng asawa mo na 20%, 'di ba, hinahanap mo sa ibang tao pero nasa kanya na may 80%, 'di ba? Nawasak tuloy, maraming pamilyang nawasak, maraming pagkakaibigan, no po? Hindi lang dahil sa pera, pati sa respeto, 'di ba? Na maraming nawasak, no po? Maraming nawasak. 'Yan po ang katotohanan. No, hindi lang pera ang nakakawasak, pati po relasyon ng pamilya, no? Kapag nawalan ka na ng respeto, pagtitiwala, pagmamahal, no po, dahil hindi mo naranasan yung dapat na natanggap mo. Lalo na sa mahal mo sa buhay, lalo na asawa mo, lalo na nanay mo, lalo na anak mo, 'di ba? Pamilya mo, 'di ba? Hindi sila malayong tao, hindi ginagamit, 'di ba? Lalo na ate mo, kapatid mo. Amen. Lalo na po sa spiritual, no po, kung tayo ay pinagtagpo-tagpo na po na parang mga na mga magkakapatid spiritual. Amen. So napakahalaga nun. Kaya sabi niya po dito sabi nga niya sa kung makikita niyo po sa verse 5, sabi niya, ang byuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa, kahit patuloy siyang manalangin at sa araw at gabi. Sabi po doon sa salita. Ano po? Tapos kung mababasa niyo doon sa verse 4, subalit kung ang isang byuda ay may anak at apo, sila po ang dapat kumakalinga sa kanila. No po, lalo na yung mga senior na, mga byuda na, 'di ba? Una kasi namamatay, madalas talaga nauna yung mga lalaki, 'di ba? Madalas po byudang babae talaga. Tapos makikita nyo pag sa English na version po, makikita nyo pag binasa natin sa 1 Timothy, makikita mo po doon, sabi niya doon, basahin ko po sa English. Sabi niya doon, is that? Sabi niya, ang ganda po sa English sabi niya, but if the widow has children or grandchildren, these should learn first of all to put, sabi niya, to put their religion into practice. So kung tayo daw ay relihiyosong tao at mananampalataya tayo ng Panginoon, then we should put into practice po lahat ng pinag-aaralan natin, no? Ano daw sabi? By caring for their own family, no? Ano daw po? Malasakitan daw natin yung pamilya natin. No po? Sabi niya, and so, sabi niya, repaying their parents. 'Di ba? Magbigay daw tayo, magbalik daw tayo sa mga parents natin, 'di ba? Na nakabutihan nila and grandparents, sabi niya po. For this is pleasing to God. Kapatid, ito pala yung mga nakaka-please sa Lord, no? Yung repaying your parents and grandparents, 'di ba? Ano sabi daw? For this is pleasing to God. Napakagandang verse, po? Nakaka-please siya. Nakakatuwa po ang Diyos, kaya ang mga tao na sumusuporta sa mga magulang nila, pamilya, sa lolo at lola, mga kamag-anak na matatanda na, ng mga byuda, po, natutuwa pala sa inyo yung mga Panginoon. Ay, yung Panginoon natin, po. Napapangiti pala natin si Lord pag ganun yung ginagawa natin, po. Kaya wag nating panghinayangan, po, na tayo ay tumutulong. Po, second point po natin, first po, yung pagtulong natin sa mga elder, saka sa mga widow, po. Next po natin, anyone who does not provide for their family member is worse than an unbelievers. Ito yung pinaka-verse natin. Po.
So, kung sino man daw po, hindi sumusuporta sa pamilya mo, lalo na yung mga immediate family natin or household, no po, tayo daw ay para pong masahol pa. Napakasama natin, no? Masahol pa. Salita po to ng Diyos, wag po kayo magalit sa akin. No? Masahol pa daw po sa hindi mananampalataya. No? So, kung di mo sila sinusuportahan para mong dininay yung pananampalataya mo, sabi sa Tagalog, no? Sa Diyos, masahol ka pa sa di mananampalataya. Bakit kaya? No, bakit kaya ganun po nasabi ng Panginoon, no? Halimbawa po, no, example natin, yung mga OFW po nga, no, tayo, mga OFW. Tayo, alam natin na nagsikap yung mga magulang natin, pinagtapos tayo ng mga pag-aaral. Amen? No po? Tapos sila ngayon, minsan naunang namatay yung papa mo, 'di ba? Byuda na yung mama mo. Sino po yung unang namatay ang papa dito? At buhay pa yung nanay, 'di ba? Widow na si mami mo, 'di ba? Kaya nangangailangan siya, no po? Kaya kung ikaw ay isang ikaw ay mananampalataya at kiniklaim mo that you are Christian, you are servant of God, no po? Uma-attend ka sa mga gawain sa church, fellowship, 'di ba? Online ministry, nag-worship ka pa, papapalakpak pa, 'di ba? Sumasayaw ka pa. Tapos di mo naman pala sinusuportahan yung magulang mo na nangangailangan. 'Di ba? Parang ang pangit po, no? Ang pangit lang tingnan na parang nirerespeto ka ng mga tao, no? Nakakita kasi nila yung panlabas mo, 'di ba? Sabi nga doon, 'di ba? Ito yung ating if you sabi niya dito, put their religion into practice. No, kung tayo ay mananampalataya, sinasabi natin Christian, we're Christian, or that's our religion, 'di ba? Relationship natin sa Panginoon, we are born again. Amen. So kailangan by caring, we put in practice by caring our own family and repaying our parents and grandparents. Ano po? Kasi yun yung nakaka-please sa Panginoon. So, paano natin nasasabi na ganun tayo kung nakikita nga ng mga tao palabas lang, 'di ba? Wag lang tayong maging isang parang lang, nakasapi sa religion, tapos hindi naman, 'di ba? Yung i-practice natin, na po, i-practice natin yung ginagawa, no? Wag lang tayong yung practice your religion na sa panglabas lang, pero sa panloob hindi pala nalulugod yung Diyos. Na po, I'm not judging, na po, hindi ko po ginajudge ang bawat isa. This is God's word. Amen? Kaya, ito po yung pangaral po, no, at instruction ni Tatay Pablo. And I believe, lahat ng nasulat, no po, sa aklat, sa banal na aklat, ay binigyan ng inspirasyon at pinahintulutan po ng Diyos. No po, malaki po ang kasalanan natin kung ito ay sasabihin natin nagsisinungaling ang Panginoon. So, kung ikaw ay sigasig ka, amen, sa paglilingkod sa Diyos, palakpak ka pa dito, palakpak ka diyan, sumasayaw ka pa, no po, at napapabayaan mo yung pamilya mo. Pinapabayaan mo, lalo na yung mga biyuda mo magulang, nagkakasala tayo, masahol pa tayo sa, no, hindi natin to alam, pero nasusuklan pa lang Diyos, 'di ba? Masahol pa tayo sa unbelievers. Hindi ba nakakahiya na ganun ang ipaparatang sa atin? Hindi ba? Kumbaga, masama na nga yung unbelievers kasi wala kang paniniwala sa Diyos eh. Pero paano kung worse ang salita dito ng Lord eh? Sabi niya dito sa word niya, sabi sa Bible, 'di ba? Sabi niya, is worse than unbelievers. So napakapangit, 'di ba? Ang pangit sa harap ng Diyos. No, third points po natin, God cares for the widow by blessing their children with opportunities. Na po, yung mga katulad po nila Nika, 'di ba wala na ipapa nila. Sorry for that. Kay natin Nina, wala na ipapa nila. Hindi ko alam kung sino pa po yung mga may magulang na wala na, 'di ba? Na po, dito si Lord, na po, mahal niya yung mga widow. Lalo na, 'di ba po, sa mga Old Testament, yung mga widow po, talagang, yan, sinasabi niya pa nga, kahit sa mahirap, ipagtira niyo sila doon sa mga gilid ng mga 'di ba, wag niyong kuhanin lahat para matiran yung mga mahihirap tsaka yung mga byuda. No, that's how God care. Tapos tayo, mananampalataya, tapos tayo, sinasabi natin, we are child of God. 'Di ba?
Kasi sa panahon talaga ngayon, mas nauna po talagang namamatay yung mga kalalakihan. Even in the Old Testament, 'di ba? Madalas po nauuna yung mga lalaking mamatay, mawala until now. 'Di ba po? Kaya magmalasakit tayo sa mga magulang natin, no po? Kaya napakabuti po ng Diyos sa mga tao na binigyan niya ng puso kasi hiningi mo yung puso na yun sa Lord. Ano yung God's love na nararamdaman mo lalo na yung mga biyuda po na matanda na talaga kasi sabi niya dito yung woman na lalo na yung biyuda na may takot sa Diyos na po andun yung tapos may righteousness sila no God care for them na po nagki-care po sila ang Diyos po nagki-care sa kanya ano po patotoo lang po 'di ba si Ate Tiris hindi masyadong hindi masyadong matanda na po hindi pa siya masyadong matanda pero nakita niya yung katapatan ng Diyos sa kanya no dahil widow na po siya na po hindi siya pinagkulangan ng Panginoon simula po nung kanyang pinagdaanan sa testimony niya, dumaan siya sa cancer, gastos yun ng company nila. Kasi God is blessing. Dumadaan po yan sa tao. No po? He uses people to bless people. Kaya, baka ikaw yun. 'Di ba? Nagagamitin ng Diyos. 'Di ba po? At pinagpapala niya. 'Di ba? Yung mga anak niya, yung mga byuda, pinagpapala ng Diyos yung mga anak niya o kaya yung mga kapamilya nun para maging pagpapala sa kapatid ng isang balo. Para pagpalain yung balo o yung mga anak niya. Na po, ganun po ang malasakit ng Panginoon. Ganun siya nagmamahal. Kaya tayo dapat tinataglay natin yung pagmamahal ng Panginoon sa mga ganong tao na po. Sabi niya, kaya nga lagi nating iisipin, wala tayo sa pwesto natin ngayon kung hindi sa Diyos, 'di ba? Biyaya po lahat 'yan. Ano man ang katayuan natin ngayon, sitwasyon natin ngayon, niloob ng Panginoon 'yan para maging pagpapala ka sa iba. Ano man 'yung natatanggap mo, 'di ba? Isa sa dahilan po kaya pinagpapala no po tayo para matulungan o makatulong din sa mga kapwa nating nangangailangan o lalo na yung miyembro ng pamilya natin. Kasi they are our ministry, first ministry. Ikaw, hindi ka lang parent, no? Yung aking devotion nga, hindi ka lang basta parent, spiritual parent ka rin ng mga anak mo. 'Di ba? Kaya dapat mararamdaman mo 'yon na ikaw ang ginagamit ng Diyos. Alam mo 'yun sa sarili mo na bakit ikaw yung pinagpapala, 'di ba? Bakit ikaw yung 'di ba? Hindi yun lang para sa iyo kaya nga lagi nating tatandaan no, pag humingi tayo sa Panginoon, huwag kang hihingi na sapat lang. 'Di ba? Humingi ka ng overflowing para maging kabahagi ka ng pagpapala sa ibang tao. Hindi masama. Hindi po masama 'yon, 'di ba? Kasi pangako naman ni Lord 'yun, 'di ba, sa Psalm 23? 'Di ba yung overflowing cups mo ng pagpapala? Kaya walang masama na manghingi tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga ni Lord, ask, di ba? Kaya magsabi tayo ng mga pangangailangan natin, hindi lang para sa sarili natin, sa pamilya natin, kundi manghingi tayo ng mas higit pa para mapagpala din natin yung iba. Amen? So, you are being blessed and able to bless other people. Kailangan alam mo yon na ikaw ay pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. Kasi baka ikaw at ako ngayon ang ginagamit ng Diyos para mapangalagaan mo ang miyembro ng pamilya mo, lalong-lalo na kapag yung mga widow. No, mga widow na mga nanay, di ba? Mga matatanda na, di ba po? Kaya dito makikita natin yung application, no? Para ating mga magulang, na po, application natin dito. Ayan, welcome po, Pastora Joycey. First Timothy 5:8 po yung ating lesson today. So, ang application po natin, sa parents, para sa parents natin, yung first application natin dito, yung iba single pa, yung iba magulang na, yung iba single mom, po. Ang first point natin ng application is, parent, be wise in your financial decision. Po. Maging wise tayong mga magulang na sa ating mga financial na mga decision, lalo na yung mga katulad ko na nasa 37 years old po ako ngayon, yung iba diyan, 'di ba, na medyo bata pa, 40 years old to 45, 'di ba? Lalo kung tayo ay mga magulang na bata-bata pa, no po, at may mga trabaho, magsumikap po tayo na hindi makita, 'di ba? Na di makita o wag nating tingnan, parang ganun. Wag nating tingnan na yung mga anak natin is retirement plan. Wag ganun na, o kaya kita pinag-aaral kasi para ako din yung yung ganun.
Alam niyo po yun? Yung, di ba minsan, madalas natin naririnig sa mga makamundong magulang, di ba, na wala pa nga sa Panginoon na, kaya kita pinagtapos, di ba, para kami naman nagtulungan mo, di ba, ganun. Alam niyo ba, yung mga responsabling nanay, hindi mo maririnig sa kanila yan. Mahihiya sila na humingi, lalo na pag malalakas pa ang katawan nila. Na po, yung hindi tayo hindi tayo nagpapalaki para sila naman yung tumustos sa atin. Na po, hindi naman dapat ganon. Pero, 'di ba sa pinag-aaralan natin, na po, ang sinasabi ko lang dito po sa ating mga magulang ngayon, 'di ba na 35 to 45 ganyan, na bata pa tayo, maging wise tayo sa pagdedesisyon na someday hindi tayo maging burden sa ating mga anak. 'Di ba? Na hindi nila tayo pasanin. 'Di ba po? Yung alam niyo yun, habang bata pa tayo magkaroon tayo ng investment, yung ipon natin, 'di ba, para sa pagtanda natin, na hindi tayo maging pabigat sa kanila, na hindi natin sinasabi sa anak natin na at kupkupin man nila tayo, 'di ba? Meron tayong mga tinatanggap kasi 'di ba nagkaroon tayo ng ipon, 'di ba? Yung mga pension natin, 'di ba? Sa murang edad nila. Alam niyo po, rin lesson din sa akin talaga 'to, no? Kasi hindi naman kaila sa inyo. Marami din ako mga problema ngayon na naging problema ko din dahil sa ibang tao at hanggang ngayon, inaano ko pa rin, hinaharap ko pa rin. Pero ganun nga, ito lesson sa atin na tayo maging mga magulang na matalino, no po, na magkaroon tayo ng wise decision, no po, sa pag-iipon na someday hindi tayo magiging burden ng mga anak natin. Amen? Lalo na sa mga pinansyal po na desisyon. Amen? So, dito, makikita naman yung mga magulang naman, tayo namang mga anak, di ba? Yung mga magulang naman na binigay talaga nila yung lahat para mapag-aral yung anak, di ba? Dapat naman malasakitan sila. Kasi nagsakripisyo po sila eh, di ba? At ginampanan nila yung pagiging nanay nila. Na po? Kasi sabi din naman dito sa word natin, 'di ba? Repaying their parents and godparents, 'di ba? Sabi doon, 'di ba po? Sabi sa word ng pinag-aaralan natin, oh. Sabi niya dito, um 'di ba? Religion into practice, put into practice, sabi niya, by caring for their own family and so, sabi niya, repaying their parents and grandparents, for this is pleasing God. 'Di ba? Nakaka-please kay Lord. No? Kaya tayo mga anak naman na naghikahos yung aming mga pamilya noon, 'di ba? Alam naman na natin na katulad ko po ngayon sa sitwasyon ko, ang papa ko may sakit, na po. May dementia si papa. Actually, dumating nga ako sa point na na patitain niya. Alam niyo po 'yon, hindi na niya alam. Kinakain niya. Alam niyo po 'yon? Na minsan nakikita na lang nila si Papa, ganun kalala. Yung, yung sakit ni Papa ko, tapos binabantayan ni Mama. Yun. Kaya pinagawan ko na lang po ulit siya ng bagong kwarto niya. Kasi nung nag-widening yung pinagawang kwarto sa kanya sa bukid namin, nasakop po. Kaya pinagawan ko siya ng kwarto nila, ng tindahan nila ni Mama. Para magkasama na lang silang dalawa. Para hindi na po ako umuupa ng katulong namin na magpapakain sa papa ko. Tapos titingin sa kanya, tapos magbabantay. Si mama ko na lang. Yun. Kasi alam mo yung sakripisyo nila eh. Alam ko po yung sakripisyo ng magulang ko sa akin. Sa sobrang pasaway ko, sa sobrang mahal na mahal ako ng mama ko. Mahal na mahal po ako ng papa ko. Kaya bilang pagbalik, po, kahit marami akong utang, bilang pagbalik, hindi ko pinababayaan yung mga magulang ko. At purihin po ang Panginoon kasi ginagamit ako ng Panginoon sa kanila. Di baling na ako makahulog sa utang ko, basta mabibigay ko yung pangangailangan ng magulang ko. Yun yung mahalaga sa akin. Kasi alam kong may sakit ang papa ko. Si mama ko naman, putol yung daliri niya. Diba, alam niyo na may nangyari na aksidente si mama. Hanggang ngayon, di niya po pinapa-opera kasi ayaw niya maging mabigat. Ayaw ni mama. Pero,
Alam ko po yung pakiramdam ng mama ko. No, kaya ang second point natin sa application, children, provide. No, provide for your needy parents. No? Tayong mga, huwag nating kalimutan na magbigay at tumulong po ano sa nangangailangan, lalo na po sa ating mga magulang. No, I don't know what your case. Hindi ko po alam kung anong mga case ninyo na kahit hindi sila naging mabuting magulang para sa inyo, no, for God's sake, 'di ba? Sabi nga naman sa salita, 'di ba? Para sa Panginoon. No po, tulungan natin yung mga pamilya natin, yung mga magulang nyo, kung ano man yung ginawa nila sa inyo noon, hindi man maganda yung ginawa nila o pagtrato nila sa inyo, di ba? Suklihan nyo pa rin sila ng kabutihan. Para sa Panginoon naman yun eh, sabi nga ng Diyos, hindi dahil mabuti sila o masama. No, walang nakalagay naman na ganun sa Bible eh. 'Di ba? Ang sabi niya doon, 'di ba? Igalang niyo yung ama't ina. 'Di ba? For this is the Lord, sabi niya. 'Di ba? Yun yung ano para sa Panginoon. Kasi tumatanda na rin naman sila, matanda na lalo na kung matanda ka na, matanda na yung magulang mo, 'di ba? Kaya ibalik po natin sa kanila yung kabutihan, ano po, tsaka pag-aalaga. Na mas mabuti na ikaw ang nagbibigay, ikaw ang tumutulong, kaysa ikaw yung tinutulungan. Na po. Kaya nga, kung alam niyo lang po ang ano, 'di ba? Yung mga paghihirap ng mga magulang natin sa atin. Mas mabuti po na tayo po ang tumutulong. No, ako po sa buhay ko, salamat sa Lord kasi alam kong kalooban ng Diyos lahat ng nangyari. Pinupuri ko ang Panginoon na po sa kung ano man yung mga nararating natin. Sabi ko nga, ikaw at ako, ano man ang nararating natin, niloob yan ng Diyos, 'di ba, sa buhay mo para maging pagpapala ka sa ibang tao. Kaya mas mabuti na tayo yung nagbibigay, tayo yung tumutulong, no? Kaysa po tayo yung tinutulungan. Gamitin natin yung awa at habag na binigay ng Panginoon sa buhay natin, sa puso natin, no po para maging pagpapala tayo sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin. Katulad ngayon po, nanganak yung kapatid ko, o 'di ba? Hindi siya makakapagtrabaho. Na ba, hindi kasi lagi tayong nasa taas. Alam mo 'yon? Sa mundong ito, 'di ba? Pag hindi ka nakapag-ingat, hindi ka laging nasa taas, no? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya pinababayaan, no? Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon lalo na pag nagtitiwala tayo sa kanya. No, hindi dahil alam mo meron kapatid mo, hindi mo siya bibigyan. Hindi, ako po binibigyan kay mga kapatid ko pag kailangan nila ng tulong kahit nagagalit ako sa kanila kasi bilang panganay, 'di ba? Alam ko yung gipit, nagagalit ako sa kanila, tinuturuan ko sila, tinutuwid ko sila, 'di ba? Nagpapalitan kami ng salita. It's part of family, walang perpektong pamilya, 'di ba po? Pero andun yung laging pagtutuwid pero nandun pa rin yung awa, 'di ba? Na yung biyaya ng Lord na matulungan ko sila na makaahon kasi kaya nga ikaw, 'di ba, baka ikaw yung ginagamit ng Lord sa pamilya mo, 'di ba po? Saan mo gusto humingi ng tulong yung mga kapatid mo, 'di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, purihin po ang Panginoon, to God be the glory po, na sabi ko, alam ko naman na masakit ako magsalita sa inyo, pero kanino nyo gustong marinig yung mga salita na to? Hindi nyo naman maririnig to sa ibang tao kung hindi po sa atin, di ba? Na mga kapatid. Wala namang, di ba, alangan namang ituwid ka ng kaibigan mo, hindi naman niya nakikita kung paano mo itrato yung pamilya mo. Di ba po? Kaya, mainam po na may open communication, no? Na hindi kami nag-aaway ng matagal, hindi kami nakakapagsalita, pero andun pa rin, magkakapatid pa rin kami. 'Di ba? Kailangan pa rin natin magmahalan, kailangan pa rin natin magtulungan. So third points po natin sa application, everyone including the church, put your religion into practice. 'Di ba? Yun yung word na sinabi doon, 'di ba? Kaya if you believe God is gracious, God is loving, God is provider, 'di ba? Huwag ka lang maging mabuti sa harap ng tao o sa church mo. Pero pagdating sa pamilya mo, madamot ka. 'Di ba? Maganda ka lang sa paningin na panlabas. 'Di ba? Ang ganda mo nga. 'Di ba? Tapos yung ugali mo ang pangit. 'Di ba? May mga ganun po, ano? Kaya nga beauty is useless. 'Di ba po? Useless po ang beauty kung wala naman tayong ano. Kaya kung naniniwala ka that God will provide for you, bakit hindi mo tulungan? Amen? Huwag nating hayaan na maging burden, no po, yung mga mahal natin sa buhay.
para sa ibang tao. Kasi cargo natin yun eh. 'Di ba? May responsibility rin tayo sa kanila. Lalo na they are our immediate family, 'di ba? Kaya kaya yung mga widow, 'di ba? Paano yung mga widow na walang support, 'di ba? Dapat dun sa verse po makikita nyo doon, dapat yun cargo ng church. Dapat po pinoprotektahan din ng church yung mga widow. Kaya po sa verse 9 makikita nyo doon, makikita nyo sabi sa verse 9, no widow may be put on the list of widow unless she is over 60, has been faithful to her husband. Meron ding tawag dito, qualification, no, yung mga widow. Tulungan mo lang daw yung widow kung sila ay naging, 'di ba, faithful po, sila ay 60 na, over 60 na, hindi na kaya magtrabaho, 'di ba? Tapos naging faithful daw sa asawa, sabi. 'Di ba? Meron din qualification ng Panginoon. Hindi basta lahat ng widow parang ganun, 'di ba? Kaya dapat po yung mga widow na wala ng pamilya, tapos 'di ba? Po sila, dapat yung church po gumagawa din nun. Dapat yung church tinutulungan din. Dapat yung mga kapatiran, makikita mo minsan may mga budget yung mga church na pangpatayo, no? Pero walang pangtulong sa mga widow. So, ang tingin pala ng Panginoon, masahol ka pa, 'di ba? Parang masahol pa tayo sa unbelievers kapag gano'n ang ugali natin. Kaya pag-aralan po nating mabuti yung sinasabi dito sa salita ng Panginoon. Kasi ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Amen? Kaya tayo, hindi tayo nabubuhay sa law, hindi na tayo under the law, no, we are under the grace, pero kailangan natin isaalang-alang pa rin yung mga rules ng Panginoon, enable for us to know, 'di ba, what is good and what is evil sa harap ng Diyos, 'di ba? Yung pa rin yung salaan natin, 'di ba, yung Christ-like pa rin ang salaan natin na makita sa atin na tayo ay mananampalatayang totoo, no? Ulitin ko po yung ating verse, sabi niya dito, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Tagalog po, kapag hindi paglaanan ng sino man ang pangangailangan ng kanilang sarili, lalo na ang kanilang sariling sambahayan, ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay masahol pa sa isang mananampalataya. Amen? Kaya matuto po tayong itrato yung ating mga mahal sa buhay, mga pamilya ng mabuti, at lalo na din yung mga ka-churchmate natin. They are our family. No, ang ating mga kapatid kay Kristo, 'di ba? Itrato mo sila, sabi, na pamilya mo. Binasa natin 'yan nauna sa verse kanina 1, 'di ba? Matuto tayong gumalang at magmahal sa kanila. Amen? Kasi 'yun ang gusto ng Lord. God is pleasing, sabi niya nga, 'di ba? Kung tayo po ay nagmamahal ng totoo, nagmamalasakit at tumutulong. Katulad ng pinag-aralan natin kagabi, kasama din ang bilang mananampalataya, kasama po ang bulsa. So, ito po yung aking tanong. Why is refusing to provide for one's family member considered denying one's faith and worse than an unbelievers? Sa Tagalog po, bakit ang pagtanggi o hindi pagtulong sa pamilya ay isang taong parang tinalikuran ang pananampalataya at pagsamba ay masahol pa sa mga unbelievers? Ano sa palagay nyo? Kayo po bilang sa ngayon, 'di ba, sa panahon natin ngayon, bakit sa palagay mo masahol sa mga unbelievers, yung mga nagtatrato ng hindi maganda na at di pagtulong, 'di ba? Sa mga pamilya, no? Na kaya mo palang mag-provide, di ka nagpo-provide. Amen. Lalo na po, para daw nating dinina yung ating faith sa Lord. Para kang walang pananampalataya. At mas worse ka pa sa unbelievers. Di ba? Masakit po na salita yun, no? Kaya mag-ingat po tayo. Kasi kailangan na impluwensya natin pamilya natin, lalo na po sa pamilya spiritual at pamilya. Kasi naniniwala ako na may pamilya tayo at pinapakilala din natin ang Diyos sa kanila. Kaya hindi lang natin sila pamilya biological, they are our spiritual family. 'Di ba? Yung mga anak natin, spiritual din natin mga anak yan. Family din natin yan. Amen? Kaya, paano mo ba sila tinatrato? Paano mo ba sila tinutulungan?
paano ka ba nagsasalita sa kanila? 'Di ba po? Kasi baka sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, believers ka, anak ka ng Diyos, tapos, 'di ba po? Ganun ba? 'Di ba? Parang kayo na lang po. Ikaw at ako, salaminin natin sarili natin kung paano po tayo na po tumutulong. Kasi kung minsan kasi part din ng pagtulong, 'di ba, yung mga salita, 'di ba? Yung encouragement na salita, 'di ba? Imbis na ma-discourage yung salita mo, maka-encourage ka, 'di ba? Sa mga anak natin, 'di ba? 'Di ba hindi lang sa financial, na po, kahit sa mga character na ano po na maging encouragement tayo, hindi tayo yung inaayawan, nilalayuan, na po, iniiwasan. Na po, kasi ganun yung mangyayari kapag hindi tayo nakakitaan na po ng mga bunga ng banal na espiritu kung tayo po ay tinatawag natin ating mga sarili na mananampalataya. Lalo na po sa pamilya natin. 'Di ba? 'Di ba nung napag-aralan natin noong nakaraan? Kasi kung sino ka sa harap ng pamilya mo, yun ka rin sa labas. Ganon di gagawin mo. 'Di ba? Ganon din yung ano mo, ganon ka tinitingnan ng Panginoon. Na po na kung paano mo tinatrato yung pamilya mo, kung paano ka sa kanila, 'di ba? Baliwalay ginagawa mo sa labas, no? Sa mga disciple mo, sa mga ano mo, baliwala 'yun kung ang pamilya mo mismo hindi nila nakita 'yun sa iyo. No po? So let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, my Lord, my Savior, hallelujah. Lord, bless us, Panginoon, sa aming mga family spiritual, Lord God, sa mga pamilya namin, Panginoon, Lord, bring us closer to your Son, Jesus Christ, Panginoon, sa mga pagkakataon na malayo kami sa iyo, Lord, hallelujah, turuan mo kami na mailapit namin at yung salvation, deliverance sa aming buong pamilya. Give us the right mindset when it comes for being Christ-centered family. And I also pray, Father God, na i-bless mo po yung aming mga pinansyal na mga pangangailangan upang masuportahan po namin yung yung ibang tao or yung aming mga pamilya po at maging pagpapala rin sa ibang tao as our testimony that ikaw, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagre-reign sa mga buhay namin, Ama. And Lord, grant us wisdom, Father, on how we handle our finances and give us compassion, Panginoon, sa mga needy, lalo na po sa mga loved ones namin na nangangailangan, mga widow na nanay po namin, Panginoon, at tatay namin, Lord. We acknowledge that all good opportunities come from you and all good gift is galing sa iyo. That all the blessing, Panginoon, na nagpo-flow, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, ay lahat nagmumula sa iyo. Thank you, Panginoon, in advance na alam ko na pagpapalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa bawat isa na nandito, nakapakinig, and yung favor mo, favor upon favor, blessing upon blessing sa bawat isa, na maturuan mo kami, na matulungan mo kami, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ito po ang aking samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat po sa powerful message mo. Salamat po sa powerful name mo, Father God, na aabot at kakatugon, Panginoon, sa aming mapangangailangan sa physical, emotional, spiritual, at financial, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I pray. Thank you, Father God. Take all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen and amen po. Glory to God po and God bless po. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Veb, na nagamit kang muli ng ating Panginoon sa kanyang mensahe, no? At ito'y